Welcome back sa Tuklasin Mo Movie Recap. Ngayon, igakwento ko sa inyo ang isang drama adventure film called The Call of the Wild. Now sit back, relax, and enjoy the show. Nakaharap niya ang brown na oso ng ilang ulit na hamak na mas malaki kaysa sa kanya. Si Buck ay hindi nagpakita ng takot dahilan para matakot ang oso at umurong ito dahil sa takot. Si Buck ay isang crossbreed na aso na nakatira sa Santa Clara kasamang amo nito na si Judge Miller at ang pamilya nito. Ang maamo at masiyahing pag-uugali ng aso ang dahilan kung bakit minamahal siya ng mga tao sa kanilang bayan. Ang pagiging malaki nito kumpara sa ibang aso ang naging dahilan kung bakit sikat na sikat ito doon. Nang araw ng kaarawan ni Judge Miller, sinundan ni Buck ang mga kapamilya ng Judge sa pamilihan para mangolekta ng mga sahog sa handa habang hinahabol ni Buck ang isang siklista sa daan. Isang lalaki ang nakatingin at nagbabalak itong kunin ang aso para ibenta sa malaking halaga. Nang makabalik sa kanilang bahay, sinimulan ni Buck ang pang-araw-araw niyang trabaho. Ito ay ang paggising sa mga anak ng Judge. Nang marinig ng mga katulong na papalapit na si Buck, kaagad itinago na lahat ang mga pagkaing nasa mesa at nilagay sa cabinet. Alam nila na ang pilyong asong ito ay guguluhin lang ang lahat. Bilang resulta, pinalabas si Buck sa kusina. Hindi niya alam na si Judge Miller ay naghihintay na sa kanyang likuran at handa na itong kunin siya para ilabas ng bahay. Ang mga pagkain ay nakahanda sa harap ng hardin habang ang lahat ng kasapi sa pamilya ay nagtipon-tipon para kunan ng litrato. Nangambang lahat na si Buck ay umakyat ng mesa at sa isang iglap, sinira nito ang kanilang pagsasalu-saluhan. Ang judge na palaging pumapayag sa kapilyuhan ni Buck ay biglang nagalit dahilan upang patulugin ang aso sa labas ng bahay. Maulan ang gabing iyon at ang lalaking na nasa pamilihan ay tinawag si Buck gamit ang isang pagkain at hinuli ito. Matapos noon ay pinasok sa loob ng isang kahon. Nakatanggap ng pera ang lalaki at nilagay si Buck sa isang karwahe. Tumahol si Buck para subukang tawagin ang kanyang amo pero wala itong nagawa. Sumunod na pangyayari, isinakay siya sa isang tren at dinala ito sa isang lugar malayo sa kanyang tinitirhan. Nang sumunod na araw, ang kahon ay binuksan ng isang lalaki. Sinubukan ni Buck na tumakbo pero pinalo siya ng lalaki gamit ng isang latigo dahilan para mapagtanto ng aso na hindi tamang paglaban niya pabalik sa lalaki. Upo ang aso sa gilid kasamang iba pang aso na nakakulong at tahimik na naghihintay ng pagkakataong makatakas. Samantala na makasumpong ng pagkakataong makatakas, nakita niyang sarili sa isang malamig at malayong lugar kung saan imposible para sa kanya makatakas. Nakarating sila sa Skagway, Alaska, isang malayong lugar. Ito ang unang nilapagan nila na merong maraming tao at tutungo sa Yukon, Northwest Canada, kung saan merong bali-balita na maraming nakabaong ginto doon. Maraming manlalakbay sa iba't ibang parte ng mundo ang nagtipon-tipon para magtungo ng Yukon at nagbabaka sakali na makakuha ng kayamanan. Sa kanilang paglalakbay, ang malalaking aso ang kailangan nila upang maghila sa kanilang mga paragos sa nagyayelong bundok. Isang beses na makita ni Buck ang niebe dahilan para makaramdam siya ng konting takot. Umikot ang kapalaran ni Buck nang bilhin siya ni Perut upang samahan niya ang mga asong naghihila ng mga paragos. Nakilala ni Buck ang ibang aso sa grupo na pinangunahan ng matapang na asong husky na si Spitz. Samantalang lahat ng aso ay mukhang hindi interesado kay Buck kahit na sinusubukan niyang makipagkaibigan sa mga ito. Ilang sandali lamang matapos mapasok ni Buck sa kanyang panibagong paglalakbay at hindi na rin sa pagiging spoiled niya sa kanyang lugar kaya't nahihirapan siyang makisama sa grupo ng manghihila ng paragos. Nang makakita ng kuneho si Buck ay sinubukan niya itong hulihin kaya tumakbo ito sa sarili niyang paraan. Sa huli, ang ibang mga aso't si Perut ay nahulog sa niebe. Ang pagiging malaki niya at pagiging suwail ay nakabuo ng galit at muhi sa ibang aso. Pero iba si Perut, hinikayat niya si Buck na tumayo at magpatuloy. Samantalang lamig ay nanunuot sa kalamnan ni Buck sa kadahilan ng hindi pa ito tumira sa lugar na gano'n ang klima. Nagtungo ito sa mainit na tent at nandoon ang kanyang mga amo
pero pinaalis siya doon dahil para sa kanila ang aso ay dapat sa labas natutulog. Samantala si Bak ay mahusay umangkop kaya't natutunan niya kung paano matulog sa labas kagaya ng kagrupo. Tuwing matutulog sila sa gabi ang mga aso ay isa-isang binibigyan ng isda. Samantala si Spitz bilang pinuno ng grupo ay mabangis na kinuha ang pagkain ng isa sa mga aso mahina. Nang makita ito ni Bak ay tahimik niyang ibinigay sa aso ang kanyang pagkain. Nang sumunod na araw, nang tawirin nila ang nagyayelong lawa, ang lahat ay nauuhaw sa tubig sa kasamaang palad. Ang paghahari-harian ni Spitz ang naging dahilan upang hindi kumilos ang iba habang umiinom ito ng tubig. Dahil naramdaman ni Bak ang pangangailangan ng ibang aso bilang pinakamalaki sa kanila, kaagad itong gumawa ng butas sa yelo gamit ang pabigat niyang mga kamay. Ang lahat ng aso ay masaya, puwera kay Spitz kung saan ayaw nitong nakikita si Bak na kaya nitong pangasiwaan ang lahat. Unti-unting nasanay si Bak sa bago niyang buhay kasamang grupo ng mga naghihila ng paragos. Nagdadala ito ng kasiyahan sa kanya. Isang araw, habang ang babae niyang amo ay maingat na ginagalugad ang kanilang daraanan sa nagyayelong lawa, biglang nabitak ang yelo at nahulog ito sa nakamamatay na nagyayelong tubig. Si Bak at Perut ay mabilis na tumakbo patungo sa babae pero ang babae ay umilalim sa tubig. Walang pag-aalinlangan tumalon si Bak sa tubig at hinila siya papaitaas ng tubig. Nang mailigtas ang babae, nalunod si Bak at nalubog sa ilalim ng tubig dahil nagamit na niya ang lahat ng lakas. Kahit mapanganib, nilakad ni Perut ang nagyayelong lawa habang tinatawag ang pangalan ni Bak pero wala siyang nakuhang tugon. Sinubukan nitong basagin ang yelo pero wala itong nagawa. Dahil desperado na siya at iniisip nitong nawala na ang paborito niyang kaibigan ay merong nag-abot sa kanya ng pamatpat upang tulungan siyang basagin ng yelo. Tumingin siya sa likuran at naiyak na lang ito nang makita si Bak na nakaupo sa kanyang likuran. Kinagabihan, sinabi ng babaeng amo kay Bak na hindi sumuko sa Perut sa paghahanap sa kanya at nanalig ito na kaya niyang makaligtas. Matapos noon ay binigyan niya ito ng karne bilang pasasalamat sa aso. Matapos noon, nang ang lahat ay mahimbing na natutulog, nakita ni Bak ang paborito niyang hayop. Ito ay ang kuneho. Nagsimula siyang habulin ito dahilan para magising ang ibang aso at sundan ang kanyang bakas. Hindi nagtagal, nahuli niyang kuneho. Pero imbis na kainin ay pinakawalan niya ito. Samantala, bago pa man makatakas ang kuneho, ang pinunong aso na si Spitz ay nagmadaling puntahan ito at kinagat ang kuneho hanggang sa mamatay upang ipakita sa iba kung sinong pinunong dapat nilang sundin. Matapos ay pinakita nitong matutulis niyang pangil habang inikutan si Bak. Binalaan niya ito na mag-ingat dahil kung hindi matutulad ito sa kuneho. Habang ang lahat ay iniisip ito bilang babala, biglang inatake ni Spitz si Bak. Dahilan para umurong ang ibang aso dahil sa takot. Dahil sa pagiging maamo at masunuring karakter ni Bak, kaya't umiwas lang ito dahil ayaw niya itong labanan. Samantala sa pag-atake ni Spitz na nakamamatay nitong atake, ay lumaban si Bak na naging sanhi ng pagkatalo ni Spitz. Natalo si Spitz at naiwan namang tahimik ang ibang kasapi ng grupo. Nang sumunod na araw, hinanap ni Perut si Spitz. Wala itong kaalam-alam sa mga nangyari nung nakaraang gabi. Tumayo si Bak at naglakad patungo sa harap at handa na itong maging bagong pinuno. Pero inisip ni Perut na hindi siya kwalipikado. Kahit na malaki ito, sinubukan na lalaki na sa ibang aso na may 5 taon ng karanasan ang manguna sa daan. Pero natakot ang aso dahil alam nila na si Bak ang panibago nilang pinuno. Para hindi na makapagsayang ng oras kaya't hinayaan na niyang si Bak ang mamuno. Nakakagulat na lahat ng aso ay sumunod sa kanyang utos at tumakbo ang mga ito ng ubod ng bilis. Nagulat si Perut maging ang mga hayop na nakakasalubong nila. Habang masaya si Perut sa abilidad ni Bak, isang avalanche ang nagbabadya mula sa bundok. Inutusan ni Perut si Bak na lumiko sa kaliwa pero bilang aso na may mataas na kaisipang, gumawa ito ng isang hakbang na nakakagulat. Pinangunahan niya ang lahat at dinala ang mga ito sa isang natatagong kuweba at matagumpay na naiwasan ng sakuna na sana ay nakaabang. Sa unang pagkakataon, nahatak ni Perut ang lalaki sa tamang oras dahil sa tulong ni Bak. Ang lahat ng tao sa bayan ay masaya na makita sila dahil sa pag-asang buhay na dala ng paragos.
Sa paglipas ng panahon, naging sikat na pinuno si Bak ng grupo at masaya ito sa pagdadala ng pag-asa sa mga tao ng bayang iyon. Samantala, isang masamang balita ang umabot sa kanila, dahilan para umalis sila sa lugar at maiwan muli si Bak na inabandona. Si Bak at ang grupo nito ay nawalan ng pag-asa. Hindi nila alam kung saan sila dadali ng tadhana. Isang araw, isang aruganting lalaki na nagngangalang Hal ang dumating sa bayan at binili si Bak kasamang grupo nito. Gusto niyang dalhin siya ng aso kung saan ang mga ginto. Samantala, dahil sa bigat ng kanilang paragos, kaya't hindi mahila ng grupo ang sinasakyan nila. Inutusan niya ang kanyang alipin na paluin si Bak ng latigo, dahilan upang maalala ni Bak ang panahon na minaltrato siya sa tren, kaya't natakot si Bak. Nang makita ito ng isang matandang nagngangalang John, ang lumapit at tinanong si Bak kung naalala niya ito. Lumalabas na ito ang lalaking nakasalubong niya noong dalhin siya sa Alaska. Nang araw na iyon ay nakita ni Bak ang harmonika ni John na nahulog sa daan. Kinuha ito ni Bak at ibinalik sa matanda. Sinubukan ni John na pigilan ng lalaking kunin ng mga aso, pero sinabi ng lalaki na huwag makialam sa kanya. Ang grupo ay nagsimulang maglakbay kasamang bago nilang amo, samantalang naging mahirap ang kanilang paglalakbay. Hapong-hapo ang lahat ng aso. Sinubukan nilang tumigil dahil naramdaman nila ang panganib na kakaharapin. Kung ipagpapatuloy nilang paglalakbay, ang lahat ng nanduroon ay maaaring mamatay. Samantala, nag-alala si John kay Bak at sa grupo nito nang makita niyang lagay ng panahon. Kaagad niya natagpuan ng grupo at sinubukang pigilan si Hal na magpatuloy sa paglalakbay. Hindi na kinaya ni Bak at natumba ito sa lupa. Matapos noon ay nawalan ito ng malay habang tinatakot ito ni Hal na papatayin. Samantalang nagpatuloy si Hal at dinalang ibang natitira sa grupo. Iniwan nila si Bak kasama si John. Inuwi ni John si Bak sa kanyang bahay. 2 araw na walang malay si Bak at nang magising si Bak, napansin ng aso na lasing si John at tulog na. Nang sumunod na araw, sinabi ni John kay Bak na iiwan niya ang bahay at maaaring magdesisyon si Bak kung mananatili ba ito o aalis. Dahil nakaramdam ng kakaiba si Bak kay John, kaya't sinundan ni Bak si John at nakita niya ito sa isang bar na bumibili ng alak. Biglang nagpakita si Hal at inatake si John. Sinisi niya ito sa pagkasira ng kanyang paglalakbay dahil ang lahat ng aso ay nawala at ang negosyo niyang ginto ay nawala din. Binugbog niya si John. At nang makita ito'y pumasok si Bak at sinugod si Hal. Hinila si Bak na isa sa mga customer pero nanatiling agresibo ang aso. Napakalma siya ni John at nakita ng may-ari ng bar na mayroong dalang baril si Hal, dahilan para paalisin siya sa lugar. Maya-maya sa kanilang bahay, nagsimulang muli si John na mag-inom pero kinuha ito ni Bak at binaon ang bote ng alak sa niebe. Sumunod si John para kunin ang alak pero sumuko rin ito dahil sa laki ni Bak at mabigat ito para itulak. Sa unang pagkakataon ay ibinulugar ni John ang natatago niyang sikreto kay Bak. Nasa Yukon siya hindi para maghukay ng ginto kundi para takasan ang kanyang buhay dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang Yukon ay ang pangarap na lugar ng kanyang anak na puntahan at lakbayin noong nabubuhay pa ito. Ngayon, dahil kasama na nilang isa't isa kaya't nagdesisyon ang dalawa na tapusin ang paglalakbay ng anak ni John na hindi nasimulan. Sumakay si John at Bak sa isang maliit na bangka at nang gumabi ay gumawa sila ng apoy. Sa unang pagkakataon ay naimbitahan si Bak na matulog sa loob ng tent at hindi na magdusa sa lamig. Naglakbay sila umaga at gabi. Binagtas nilang malalakas na agos ng ilog at sa wakas nakarating sila sa bundok na kung saan sa mga fairy tale mo lang makikita. Namangha si Bak sa bagong lugar na kanilang natagpuan. Hindi niya mapigilan ang sariling libutin ng paligid. Nakarating sila sa kubo na tinitirhan noon ng isang prospector. Nilinis ni John ang kubo habang si Bak naman ay abalang hinahabol ang squirrel na nakita niya. Nang gabing iyon, nang matutulog na sila, natakot si Bak na makarinig siya ng atungal ng isang hayop sa labas. Ipinaliwanag ni John na grupo ito ng mga lobo at kanunuan niya ang mga ito. Sa pagkakataong iyon, hindi alam ni Bak kung paano magbabago ang kanyang buhay dahil hindi pa ito tumira sa labas ng mundo ng mga tao. Sinimulan ni John at Bak ang panibagong buhay habang nagkakasiyahan sila sa tubig. Nakita ni Bak ang paborito niyang kuneho at hinabol ito. Hinabol niya ito sa kakahuyan at nakita niya isang brown na oso doon. Isang hayop na ngayon niya lang nakita. Nagawang makatakbo ni Bak papalayo sa oso pero may nakasalubong siyang lobo. Nang isipin niya na kaparehas na ito'y sinubukan niyang makipagkaibigan pero hindi siya pinansin ito't umalis.
Tumingin si ibaba si Bak at nakita niyang bakas na galing sa lobo ay kaparehas ng sa kanya. Nang sumunod na araw, nagising si Jan at nakita si Bak na wala doon. Lumalabas na naging mausisa si Bak patungkol sa grupo ng mga lobo. Umupo ito sa bato at pinanood ng mga lobo na pinalibutan ng oso at sinimulang atakihin ito. Samantala, nadulas ang pinuno ng mga lobo sa ilog nang aatakihin niyang oso. Ang lahat ng lobo ay nagsimulang mangamba at sinundan ito sa ilog. Kaagad na nagtungo si Bak para iligtas ang pinuno ng mga lobo. Dahil sa kabaitan nito, kaya't nakuha niyang tiwala ng grupo. Mula noon ay nagsimula siyang sumama sa grupo ng mga lobo. Unti-unting nilabas ng grupo mabangis ng ugali. Samantala, parang nawawala na naman ng purpose sa buhay si Jan dahil nakikita niyang kanilang paglalakbay ay naging dahilan para makita ni Bak ang kanyang tadhana. Pero siya ay parang wala pa rin patutunguhan. Dahil desperado kaya't nagsimula muling mag-inom ni Jan pero naramdaman ni Bak ang kanyang pagkabigo. Mula sa malayo kaya't umuwi ito upang manatili sa kanyang tabi. Nang sumunod na araw, sinundan ni Jan si Bak upang tingnan kung paano siya nakikisalamuha sa grupo ng mga lobo. Napagtanto niya na ito na ang oras para tumigil sa pagtakas sa buhay at palayain si Bak. Nagpaalam si Bak kay Jan at bumalik sa grupo ng mga lobo upang magsimula ng panibagong buhay. Samantala, isang panganib ang nakaamba dahil sinundan sila ni Hal. Binaril niya si Jan at sinunog ang kubo. Nang marinig ang tunog ng baril, kaagad na bumalik si Bak at matapang na lumaban kay Hal at inihagis ito sa apoy. Nang makita si Jan na malubhang nasaktan, sinubukan niya itong iligtas pero huli ng lahat, kaya't nanatili ito sa kanyang tabi hanggang sa huling hininga nito. Sa huli, si Bak ay habang buhay na naiwang mag-isa, malayo sa mundo ng mga tao. Mabuti na lang at kasama niyang grupo ng mga lobo at ginawa nila siyang bagong pinuno. Sa tuwing bumababa siya sa lambak tuwing tag-init, palaging inaalala ni Bak ang mabuting gawa ng kanyang mga amo. Kapatid, kung nagustuhan mong videong ito ay mag-subscribe ka na at pindutin na din ang notification bell para lagi ka updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng tuklasin mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.